Lebanon, inatake ng Israel. Muling pagsasara ng Strait of Hormuz, idinugo ng Iran. Pickup driver na naglabas ang baril sa nakaalitang tricycle driver sa Quezon City. Pinagpapaliwanag ng LTO. We can do this. Challenge sa mga nasa running era, mountain run. At pagkilala sa mga ama ngayong Father's Day bilang isang tatay na naiyak nang sabihin ng kanyang unika iha na may boyfriend na siya. Ang dating nilalakad, ngayon binabangka na. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8, nagmistulang lawa na ang mababang bahagi ng Barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa LGU, ang mga gumuhong lupa kasi dahil sa lindol, bumara sa daluyan ng tubig mula sa sapa. May natural flow po sana tayo ng upstream river connecting sa Isidro and Suwit. But due to the two mountains na landslide po, so they trapped the flow of the river. Pangunahing kabuhayan sa lugar ang mga nakatanim doong puno ng niyog. Pero dahil lubog ito sa tubig, nangangamba ang mga residente na di na nila mapakinabangan ang mga pananim. Isinangguni na ng LGU ang problema sa DPWH. Ilan sa mga iminungkahing solusyon ay paggamit ng tinatawag na Bambi Bucket para salukin ang tubig at pagpapasabog o blasting. Naapod tayo gisuggest sa una nga blasting ka ng pabutuhon ang yuta, pero delikado daw to kung pabutuhon ang tibuok katong yuta nga natabon ang landslide kay kusog kaayo ang pag-ilig sa yuta, no, ang pag-agos ng tubig padulong sa ubos basin mas dako nga damage ang mahitabo og maguba pod pati ang tulay. Sa ngayon, nakadeploy muna ang mga heavy equipment para sa clearing operation ng daan patungo sa nasabing landslide. Inaasahang gagawa sila ng outlet ng tubig sa nasabing landslide area. Nanawagan naman ang LGU sa mga apektadong residente na magsilikas muna para sa kanilang kaligtasan. Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East. Nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Sa Switzerland ngayon ang delegasyon ng Iran at Amerika para pag-usapan ang pangmatagalang kasunduan para tuluyan ng wakasan ang gera sa Middle East. Binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz. We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern. So far, 2,000 seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz. Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Sa Martes, nakaamba ang malakihang rollback sa petrolyo, bunsod na naunang ceasefire agreement ng US at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Panghatak ng mga turista ang dagat at buhangin ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Pero ilang buwan na pala nila ang problema ang tubig. Ayon sa LGU, sa 13 barangay sa Puerto Galera, 11 ang apektado ng water crisis. At may mga sityo pa umano na wala nang mapagkukunan ng tubig. Pero bunsod po ng El Nino at dumadami ng sugar at nagkaroon po ng problema muli ang ating supply ng tubig. Kaya isinailalim ang Puerto Galera sa state of calamity. Tiniyak naman ng Municipal Tourism Office na normal pa ang operasyon ng mga hotel, resort, dive shop, restaurant at iba pang negosyo. Sabi mismo ng Pag-asa, nasa 120 mm pa lang ang naitalang rainfall amount sa bansa ngayong buwan as of June 20. Kalahati ng dapat nila ay projected rainfall sa buong Hunyo. Dahil sa pagdalang ng mga ulan, patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Yung critical level kasi na binabantayan natin sa Angat is 160 meters. So, bali ito yung level ng tubig sa Angat kung saan possible magkaroon na tayo ng deficiency dito sa supply ng tubig. Ang problema ngayon sa Puerto Galera, sinisikap ng National Water Resources Board na huwag maulit sa Metro Manila. Noong 2010 at 2019 kasi, nagrasyon ng tubig sa ilang lugar dahil din sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Sa ngayon, hindi muna prioridad ang alokasyon sa patubig para sa mga taniman. Nag-i-inspeksyon din ang NWRB sa mga standby deep well na pwedeng pagkunan ng dagdag supply ng tubig.
Tinututukan din ang mga alternatibong water source tulad ng Laguna de Bay, mga water treatment facility sa Parañaque, Cavite at iba pang pasilidad na maaaring makatulong kung kakailanganin. Tuloy-tuloy rin daw ang paghahanda ng mga water concessionaire. Marami na tayong ginawa over the years para hindi tayo masyadong dependent sa Angat Dam. Maynila already has 3 water treatment plants sourcing water from Laguna Lake. Sa ngayon, 24/7, meron tayong tubig dito sa ating East Zone customers and Rizal. Sisikapin po namin mananatili po yung ganyang experience. Hopefully, until the 4th quarter of this year, magiging sufficient siya sa ating mga supply needs. Sugatan sa ospital ang 18 anyos na lalaking ito matapos saksakin ang kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Ayon sa pulisya, dati nang nag-away ang dalawa at nagkaayos pero muling nagkainitan. Nagkaroon na naman tong si suspect ng kaaway doon naman sa kaibigan nitong ating victim na nasaksak. So parang na-ignite uli yung kanilang dati ng medyo hindi pagkakaunawaan. Nitong Biyernes, nagkasuntukan sila sa loob ng paaralan hanggang sa pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa likod at braso. Arestado ang 18 anyos ding suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nakuha sa kanya ang ginamit na kutsilyo. Ang biktima nakauwi na sa kanyang bahay matapos maoperahan. Pero paano naipasok ng suspect ang kutsilyo sa loob ng paaralan? Ang isang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Opo. Ngayon, mayroon na silang 2 gate. So physically impossible para sa kanila na isa-isahin nilang i-check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat shift. Ayon sa DepEd, prioridad nila ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga estudyante. Nitong Martes, 7 estudyante ang nasugatan sa isang private school sa General Trias sa Cavite matapos iwasiwas ng isang grade 8 student sa loob ng silid ang ipinuslit niyang kitchen knife. Nagpahayag ng pagkabahala si Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates Jr. sa parehong pangyayari. Itinuturing nila itong isolated cases. Iniutos niya sa pulisya ang pagpapaigting ng police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng school zones, partikular tuwing pasukan, recess at uwian. Sa video na ito, makikitang may hawak na baril ang driver ng isang puting pick-up. Kausap niya ang isang tricycle driver. Ito may baril, oh. Sumakay ang lalaki sa sasakyan at matagal pa bago umalis. Ano, hindi naman nasagi. Si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go ang nag-upload ng video na kuha sa Barangay San Bartolome sa Quezon City umaga ng June 17. Hindi rinig sa video ang kanilang pinag-usapan pero kwento ng tricycle driver. Una silang nagkasalubong sa two-way na kalsada sa barangay Nagkaisang Nayon. May nakapark daw na sasakyan sa lane ng pick-up. Nakasalubong niya sa kabilang lane ng tricycle driver. Kinain po niya yung linya ko. Tapos bumaba po siya. Magmatigasan tayo rito. Nakita mo lang ako, paano ikaw sir ka ako nakapasok? Ako nakapasok. Dahil sa tamang linya ako. Umatras na lang daw ang tricycle driver at pinaraan ang pick-up. Pero pinagbantaan daw siya ng driver nito. Sabi niya, babalikan kita. Hindi ko po pinansin yun. Idiniretso ko yung paseros ko sa pagbababaan ng paseros ko. Nang palabas na siya ng subdivision, muli silang nagkasalubong at dito na siya kinat ng pick-up. At bumaba raw ito ng may dalang baril. Dito pa lang, kaya na kitang patayin. Boss, wag naman ganyan. Sabi ko, dahil ko po baril eh. Sabi niya, gusto mo lahat ng bala to, iubos ko sa ulo mo. Hindi na po ako kumibo. Nung time na naglabas siya ng baril, naisip mo? Katapusan ko na. Bahala na. Lord, yalakas ako po loob ko dahil sa pangalan ko. Kaya ako lumalabas. Itakot ako pero nakikita ko, kaya ko. Nag-report siya sa Novaliches QCPD Station 4 pero pinapunta siya sa Barangay San Bartolome. Ayon sa tricycle driver, nagkaroon na sila ng hearing sa barangay. Desidido raw siyang kasuhan ng pickup driver. Nagtungo siya sa QCPD Sido sa Cap Caringal na muling nag-refer sa kanya sa Novaliches Police Station. Pinapupunta ng Land Transportation Office sa kanilang tanggapan ng driver at ang registered owner ng pickup para magpaliwanag. Sumulat na rin sila sa PNP para ma-revoke ang lisensya para sa baril.
Hindi namin hinahayaan yung mga ganyan tao na nagsisiga-sigaan na naglalabas ng baril. Oras na po may makitang ganyan, naglalabas ng baril na yan, sisiguraduhin ko pong mawawalan ng lisensya yan panghabang buhay.